Was an unprecedented and well-executed Ukrainian drone operation deep inside Russia this weekend, followed today by a similarly brazen underwater attack on the Russian-built bridge connecting the Russian mainland to Crimea. Napakatindi talaga ng Ukraine. Pinagpupulbos nila ang mga mahahalagang infrastruktura ng Russia at si Putin napapakamot na lang talaga ng ulo sa mga nangyayari. At ang malupet pa ay mga mumurahing drone lang ang pinangpulbos ng Ukraine sa mga war machine ng Russia. Pero paano ito nangyari? Anong diskarte ang ginawa nila? At sa video na ito, yan ang ating aalamin. Pero bago yan, ay hihingi lang ako ng isang like at subscribe. Malaking bagay na ito sa aming mga content creator. At ngayon, back to the video. Sunog ang Russia. Hindi lang iisang lugar, kundi halos lahat. Mula sa mga oil refinery, pabrika, base militar, paliparan, tren, eroplano hanggang sa mga pasilidad ng transportasyon. Sunod-sunod na tinatamaan ng matitinding drone strikes mula sa Ukraine. At hindi ito basta simpleng atake. Ito ay mga kalkulado, paulit-ulit at masinsinang operasyon na unti-unting bumibiyak sa ekonomiya ng Russia. Pinapahina nito ang kanilang kakayahang makipagdigma at lalong pinapainit ang galit ni Putin at ng kanyang mga tauhan sa Kremlin. Simula pa lang ng taon, mula Enero hanggang Mayo, mahigit $10 billion na ang tinamong pinsala ng Russia dahil sa drone attacks ng Ukraine. 10 billion at drone lang yan. Hindi pa kasama ang iba pang bilyong halaga ng pinsala sa mismong battlefield, gaya ng pagbagsak ng drones at missiles ng Russia, pagkawasak ng mga tank at armored vehicles, at pagkamatay ng libu-libong sundalo nila. Sa press conference noong June 21, inilahad ni Ukraine Commander-in-Chief Oleksandr Syrskyi ang kabuuang halaga ng pinsala. Ayon sa kanya, ang direct damage o tuwirang pagkasira ng mga kagamitan at pasilidad ng Russia ay nasa $1.3 billion. Kasama na rito ang mga oil facilities, logistics, transport hubs at mga kagamitang militar. Pero ang mas nakakagulat, halos $9.5 billion pa ang indirect damage. Ibig sabihin ito ang halagang nalugi ang Russia dahil sa mga delay, pagkaantala ng supply at kaguluhang dulot ng drone attacks. Madali lang kasi minsan isipin na may nasirang tren o may nasabugan na bridge. Pero ang hindi agad nakikita ng karamihan ay ang epekto nito sa buong sistema. Halimbawa, kapag tinamaan ng drone ang isang tren, hindi lang yung mismong tren ang sira, damay ang kargamento nito, pati ang railway tracks. At dahil kailangan pang linisin ang mga riles, ayusin ang mga linya, at maghanap ng alternatibong ruta, nalalagay sa alanganin ang supply chain ng Russia. Mula pagkain, bala, sundalo hanggang mga bagong gamit pandigma. Ganito rin ang nangyayari kapag tuluyang tinamaan ang mga tulay, logistics centers at iba pang critical na pasilidad. Matinding abala ito sa mga operasyon ng Russia sa front lines. At yan mismo ang taktika ng Ukraine. Alam nilang mas maliit ang puwersa nila kumpara sa Russia. Sa bilang pa lang ng sundalo, nasa 900,000 lang ang Ukraine kumpara sa 1.3 million ng Russia. Mas maliit din ang budget nila para sa defense habang patuloy na lumalaki ang gastusin ng Moscow sa digmaan. Totoong mas maraming tank, fighter jet, attack helicopter at artillery ang Russia. Pero hindi iyon sagot para umatake ng harapan. Alam ng Ukraine na kung pipilitin nilang makipagsabayan sa lakas, siguradong talo sila. Kaya't imbes na makipagbanggaan ng direkta, pinili ng Ukraine ang matalinong diskarte. Ang umatake sa mga bahagi ng Russia na kayang palalain ng epekto. Kahit maliit lang ang aktwal na pinsala. Ayon kay Syrskyi, ang layunin ng kanilang drone operations ngayong 2025 ay simple. Gibain ang kapasidad militar at pang-ekonomiya ng Russia. Hindi lang ito basta para manira, kundi para sirain ang momentum, guluhin ang plano, at pilitin si Putin na muling magplano at umatras. At dahil hindi sila kasing yaman o kasing lawak ng produksyon ng Russia, kailangang bawat isang drone ay sulit at mukhang nagbubunga nga ito. Sa parehong press conference, isiniwalat ni Syrskyi na sobrang cost-effective ng kanilang drone program. Sa bawat $1 na ginagastos ng Ukraine sa deep strike drone attacks, nasa $15 na pinsala ang naibibigay nito sa Russia. Isipin mo yun, $1 lang ang puhunan pero $15 ang balik na pinsala, 15-1 ang rasyo. Isang napakalaking pagkalamang para sa Ukraine at isang napakasakit sa loob para kay Putin, lalo pa ngayon na ang ekonomiya ng Russia ay tuluyan ng nalulugmok. Dumating na sa puntong mismong mga opisyal ng gobyerno ng Russia ang nagsimulang magbabala. Hindi lang sa patuloy na gastos sa digmaan, kundi sa banta ng isang napipintong pagbagsak ng kanilang ekonomiya.
Ayon mismo kay Maxim Reshetnikov, ang economic minister ng Russia, nasa bingit na raw ng resesyon ang kanilang bansa. Sa madaling salita, padiretso na silang bumabagsak. Samantala si Elvira Nabiulina, ang gobernador ng Central Bank ng Russia, ay nagsalita rin nitong June 20. Ayon sa kanya, mabilis nang nawawala ang tinatawag na economic momentum ng bansa. Ibig sabihin, humihina na ang daloy ng pera, negosyo at paglago. At ang mas malala, unti-unti nang nauubos ang mga reserbang pinansyal na nagpapalutang sa ekonomiya ng Russia habang nasa gitna sila ng digmaan. Isa sa pinakatinamaan ay ang National Wealth Fund ng Russia. Ito ang perang nakalaan para sa mga mahahalagang proyekto at emergency sa bansa. At ayon sa mga eksperto, mabilis itong nauubos dahil dito kinukuha ang pondo para sa gastos sa giyera. May naunang ulat pa noong Mayo mula kay Anders Åslund, isang kilalang ekonomistang Swedish, na nagsasabing posibleng maubos ang pondo ng National Wealth Fund bago matapos ang taon. Mula sa dating halaga na $117 billion noong 2021, bumagsak ito sa $31 billion pagdating ng dulo ng 2024. Ayon kay Åslund, ang pinakamalaking problema ay hindi na ang supply o ekonomiya, kundi ang budget mismo. Posibleng sa fall ng 2025, tuluyan nang maubos ang natitirang liquid reserves ng Russia. Sa panahong yon, mapipilitan na silang gumawa ng matitinding budget cuts. At kapag dumating ang krisis, babalik raw ang Russia sa mga luma nitong paraan. Price control, rationing at pagbawas ng supply tulad ng mga naranasan sa ilalim ng Soviet Union noon. At habang tumataas ang panganib ng financial crash, lalong humihigpit ang hawak ni Putin. Pero nauubusan na siya ng sandalan. Ilang eksperto mula sa iba't ibang bansa ang matagal nang nagbabala tungkol sa pagbagsak ng ekonomiya ng Russia. Pero ngayon lang ito binanggit ng sarili nilang mga opisyal sa publiko. Isa itong napakalinaw na senyales kung gaano nakalala ang sitwasyon. Ayon kay Vladimir Milov, isang opposition politician at dating economic advisor ng gobyerno, hindi na raw kayang itago ng mga opisyal ang katotohanan. Wika niya, alam ng mga opisyal na ito na sila ang mananagot kapag tuluyang gumuho ang lahat ng ito. Hindi na sila pwedeng magbulag-bulagan. Darating at darating talaga ang oras na kailangan nilang aminin ang totoo. At dumating na nga iyon. At gaya ng inaasahan, agad ring sumagot si Putin. Sa St. Petersburg International Economic Forum, ipinagmalaki niyang malakas pa rin daw ang ekonomiya ng Russia. Kahit palagpas-lagpas na ang gastos sa giyera at kahit sa kabila ng mahigit 100 international sanctions na ibinagsak sa kanila. Sinabi pa niya na mas mabilis pa raw ang pag-unlad ng ekonomiya ng Russia kumpara sa global average. Pero hindi nagkakamali ang datos. Habang pinipilit ni Putin na magpakita ng tibay, ang mga numero naman ay nagsasabing taliwas ang lahat. Sobrang taas na ng military spending, tuloy-tuloy ang inflation sa Moscow. Historic high ang interest rates at ang National Wealth Fund nauubos, piso kada piso. Ayun ulit kay Milov, yung tinatawag nilang economic miracle matapos ang invasion at sanctions, hindi talaga himala dahil lang iyon sa pagsunog ng gobyerno sa natitirang reserba nila. Pero hindi iyon magtatagal at ngayon kitang-kita na, paubos na ang pondo, wala nang pumapasok na investment. Lahat ng galaw nila ay galing na lang sa natitirang budget at yung budget na yon lumiliit na rin. Dagdag pa rito, ayon kay Ekaterina Shulman, isang exiled Russian political scientist, kapag tuluyan ng bumagsak ang ekonomiya, hindi lang mga numero ang maaapektuhan, kundi ang tiwala ng taong bayan kay Putin. Kapag biglaang bumaba ang kalidad ng pamumuhay, hindi na natatanggap ang sweldo o pensyon, nagkakaroon ng shortage sa pangunahing bilihin, yan ang nagiging malinaw na palatandaan ng kahinaan ng pamahalaan. At kapag nakitaan ng kahinaan ng sistema, ani Shulman, doon nagkakaroon ng delikadong senyales ng kaguluhan sa loob ng gobyerno mismo. Kaya't kung patuloy ang Ukraine sa kanilang 15-1 drone strike efficiency, posibleng tuluyang mabutas ang ekonomiya ng Russia. $15 ang pinsala sa Russia kapalit ng $1 na gastos mula sa Ukraine. Isang diskarte na hindi lang matalino, kundi mapanira sa kaaway, lalo na kung paubos na ang kanilang pondo. At ayon mismo kay Sirski, hindi nila babawasan ang lakas ng mga atake. Patuloy ang aming kampanyang Deep Strike. Palalawakin pa namin, mas marami, mas malalim. At tandaan, hindi kami tumatarget ng sibilyan. Tanging mga pasilidad militar lamang ang aming tinutumbok. Kung babalikan natin ang simula ng digmaan, makikita kung gaano kalaki ang pagbabago sa galawan ng magkabilang panig, lalo na sa paggamit ng drone technology. Noong umpisa ng giyera, halos wala pang drones na ginagamit.
Umuugong lang ang mga tank at armored vehicle ng Russia na lumusob sa hangganan. Nagtayo sila ng mga trenches, sinubukang sakupin ng lupa, isa-isa, gamit ang brute force. Habang ang Ukraine noon ay abalang-abala lang sa pagtatanggol. Halos walang oras para magplano ng kontra-atake. Mas lalong wala para gumawa ng drone programs. Pero habang tumatagal ang labanan, nagbago ang laro. Noong 2022, kakaunti lang ang drone strikes ng Russia kada buwan. Pero pagdating ng 2023, lumobo ito sa 4,700. Pagsapit ng 2024, halos triple, nasa 13,800 na drone strikes sa buong taon. Ngayong 2025, mas grabe pa. May buwan na umaabot ng over 2,000 drone strikes. Sa ngayon, halos 70% ng mga nasasaktan o namamatay sa Ukraine ay mula sa drone attacks ng Russia. Maging ang simpleng pag-ugong ng isang drone sa langit ay nakakabuo ng takot sa sundalo man o sibilyan. Dahil dito napilitan ng Ukraine na bumuo ng mga modernong air defense system tulad ng Iris TSLM mula Germany para salubungin at patumbahin ng mga drone bago pa man tumama sa lupa. Pero habang nag-a-adjust ang Ukraine, hindi rin nagpapahinga ang Russia. Patuloy nilang binili ang mga Shahed 136 at 131 drones mula Iran. Habang pinapalawak ang sariling produksyon ng drones sa loob ng bansa, may bago na silang drone factory sa Alabuga Special Economic Zone na kaya umanong gumawa ng hanggang 6,000 drones kada taon. Bukod pa rito, tinututukan din nila ang training ng drone operators at nilalagyan ng AI ang mga drone para kaya ng lumipad at umatake ng kusa kahit walang taong gumagabay. Pero hindi rin nagpahuli ang Ukraine. At kung titimbangin natin ngayon, masasabi nating sa larangan ng drone warfare, Ukraine na ang mas eksperto. Paulit-ulit na nagpapadala ang Russia ng napakaraming drone papasok sa Ukraine, umaasang makapinsala. Minsan, nakakalusot ang ilan. Tinatamaan ang target, winawasak ang gusali, at minsan, nakamamatay ng sundalo at sibilyan. Pero sa dami ng drone na kanilang pinapakawalan, libo rin ang nauuwi sa wala. Sa tulong ng air defense systems at electronic warfare ng Ukraine, maraming drone ng Russia ang napapatumba. Hindi man lang nakakadikit sa target. At bawat isang drone na bumabagsak ay isang malaking gastusin para sa Russia. May mga drone na inaabot ng daan-daang libong dolyar ang halaga. Tapos bigla na lang mawawala ng walang epekto. Isang napakalaking pag-aaksaya, lalo pat nasa gitna sila ng economic crisis. Ang Ukraine sa kabilang banda ay mas matipid at mas maingat sa paggamit ng drones. Hindi nila basta pinapakawalan ng walang plano. Bawat drone na pinapadala ay dapat may tsansa na tamaan ng target. Hindi lang basta pinsala ang habol nila, kundi sulit na pinsala. Gusto nilang maging cost-effective bawat galaw at sulitin ng bawat atake. At yung diskarte na yan ang naging susi sa isang operasyon na ngayon ay itinuturing na iconic. Yung Operation Spiderweb na isinagawa noong June 1. Sa operasyong ito, mahigit 100 drones ang itinago ng Ukraine sa loob ng mga truck. Dinala ang mga truck sa iba't ibang lugar sa loob ng Russia, kahit sa mga malalayong rehiyon sa silangan, at ipinarada malapit sa mga importanteng airbase. Pagdating ng tamang oras, bumukas ang bubong ng mga truck at sabay-sabay lumipad ang mga drone. Tuluyang nasurpresa ang mga Ruso. Nawasak ang mga mamahaling eroplano ng Russia na nakapark sa base. Ayon sa mga ulat, 7 bilyong dolyar ang halaga ng pinsala sa operasyong yun. At hindi lang yun, napatigil din ang malaking bahagi ng kanilang cruise missile fleet. Ang mas nakakagulat, hindi mamahalin ang mga drone na ginamit. Ayon sa mga ulat, ang bawat isa ay nagkakahalaga lang ng mas mababa sa $1,000. May ilang nagsasabi pa na nasa $500 lang bawat isa. Ito ang perpektong simbolo ng giyerang ito. Mas konti ang resources ng Ukraine pero dahil sa katalinuhan, diskarte at determinasyon, nakakagawa sila ng imposibleng misyon. Tumatama sa puso ng Russia gamit lang ang simpleng kagamitan. At hindi lang Operation Spiderweb ang naging matagumpay. Halos isang linggo lang matapos iyon, sumunod naman ang Spiderweb 2.0. Sa ulat, ang mga drone naman ngayon ay itinago sa mga grain carriage ng tren. Isang tren na may sakay pang dosenang military vehicles ng Russia. At nang dumating ang takdang oras, muling inatake ng Ukraine. Pinakawalan ang swarm ng drones at pinasabog ang mismong tren. Ayon sa balita, halos 100 military vehicles ng Russia ang nawasak o nasira sa ataking iyon. Hindi lang yan. Paulit-ulit na ring nakakapatay ng high-value targets ang Ukraine gamit lang ang drones, gaya ng mga air defense systems ng Russia.
Isang halimbawa, noong November ng nakaraang taon, isang drone pilot na may codename na Ajax ang nagtagumpay sa isang critical mission. Gamit ang drone na nagkakahalaga lang ng ilang daan-daan dolyar, natumbok niya ang isang Russian OSA Tactical Air Defense System. Tinamaan ito at agad na sumiklab at ang halagang nasira, halos $10 million. Mas bago pang ulat nitong June 26, matagumpay na inatake ng Ukraine ang isang Russian S-400 Triumph system sa Crimea gamit ang drones. May video pa ngang inilabas ng Ukrainian Military Intelligence sa Telegram channel nila kung saan makikita ang mga drone na tumatama sa mga radar at launcher ng S-400. Ang buong sistema ay tinatayang nagkakahalaga ng halos $500 million. Kahit pa hindi ito tuluyang nasira, siguradong milyon-milyong dolyar pa rin ang pinsalang tinamo nito. At sa tuwing nababawasan ng ganitong klase ng defense system ang Russia, mas bumubukas ang daan para sa mga susunod pang drone attacks ng Ukraine. Lalong nahihirapan ang Russia na depensahan ang sarili. Yan mismo ang core strategy ng Ukraine. Tamaan ang mga bagay na magpapahirap sa kaaway, hindi lang basta manggugulo. At kahit mumurahin ng ilang drones ng Ukraine, may dahilan kung bakit dapat kabahan ng Russia. Dahil habang simple ang mga drone ngayon, papalakas ito ng papalakas. Noong unang bahagi ng taon, inilabas ng Ukraine ang bagong linya ng Toloka TLK underwater drones, ang TLK-150, TLK-400 at TLK-1000. Ang TLK-150 ang pinakamaliit pero sobrang bilis at epektibo bilang isang underwater kamikaze drone. Kaya nitong maglayag ng higit sa 60 miles, may mga advanced system ito gaya ng camera, thermal imager, GPS, at communication antennas. Pwede itong gamitin para atakihin ang mga port facilities, tulay, at maging mga barko ng Navy ng Russia. Ang TLK-400 at TLK-1000 naman ay mas malalaki at mas makapangyarihan. Ang pinakamalaki, ang TLK-1000, ay kayang magdala ng warhead na higit 11,000 pounds. Sapat para gibain ang isang nuclear submarine o buong barkong pandigma ng Russia. Kaya habang ginugulo ng aerial drones ng Ukraine ang mga base at pasilidad ng Russia sa lupa, maring ang mga underwater drones naman ang sumunod na sumira sa karagatan. Isa lang ang malinaw dito. Ngayong 2025 nagbago na ang takbo ng giyera dahil sa drones ng Ukraine. Wasak ang mga critical infrastructure at kagamitan ng Russia. Nalilito ang Kremlin, nalulugmok ang ekonomiya at ang minsang kinatatakutang war machine ng Russia. Ngayon, paluhod na. At ang mas masakit sa lahat, wala na ring magawa si Putin kundi panoorin ito. Habang patuloy ang tagumpay ng Ukraine sa paggamit ng mga drone, isang mas malalim na epekto ang unti-unting lumilitaw. Ang pagbagsak ng moral at kumpiyansa sa loob ng Russia. Hindi lang ito tungkol sa pisikal na pinsala. Kapag bawat araw ay may nababalitang pasabog at kada linggo ay may bagong drone attack na tumatagos sa loob ng mismong teritoryo ng Russia, nagkakaroon ng matinding psychological warfare. Hindi naligtas kahit ang mga base sa Siberia. Maging ang mga rehiyong libu-libong kilometro ang layo sa front lines tinatamaan na. At dahil dito nawawala ang dating illusion of security na pinanghahawakan ng mga Ruso. Lalo na sa mga lungsod at probinsyang dati akala nila'y hindi mararating ng gera. May mga ulat ng mga factory workers sa loob ng Russia na bigla na lang nawawala sa trabaho matapos ang drone attacks. Logistics firms ang napipilitang magbago ng ruta habang ang ilang industrial zones ay iniiwasan na dahil sa takot sa drone strikes. Habang tuloy-tuloy ang ganitong mga insidente, nagkakabitak-bitak ang tiwala ng mamamayan sa pamahalaan ni Putin at hindi lang mga sibilyan ang naapektuhan. Mismong mga sundalo at opisyal ay unti-unti na ring nakakaramdam ng burnout at takot. Sa mga leaked recordings at testimonya ng ilang Russian soldiers, maraming umaamin na takot na silang magbantay sa mga base dahil hindi nila alam kung kailan darating ang susunod na drone na walang ingay at walang babala. Ang mas malala pa, hindi lang Ukraine ang nag-ooperate ng drone strikes. Gumagamit na rin sila ng mga advanced na electronic warfare techniques tulad ng GPS spoofing. Nililito ang navigation system ng Russian defense para akalain nitong wala namang drone na paparating communication jamming. Binabara ang mga signal ng Russian radar at air defense para hindi makadetect ng paparating na banta decoy drones. Naglalabas sila ng murang drones bilang pain para ubusin ang missiles ng Russian air defense. Bago ipadala ang mga tunay na armas, ito ang uri ng technological warfare na hindi na kayang sagutin ng tradisyonal na military doctrine ng Russia. Samantala, ang mga Ukrainian drone operators ay tinuturuan na sa mga bagong training centers sa loob ng bansa. May mga reports na ilang libong kabataan ang kusang sumasali para matutong mag-operate ng drones.
Ito'y dahil mas ligtas, mas modern at mas epektibong paraan ng paglilingkod sa bayan. Ang resulta, Ukraine ay hindi lang lumalaban para mabuhay. Nag-e-evolve sila. At habang sila ay natututo, ang Russia naman ay nananatili sa luma at magastos na estilo ng digmaan. Habang inaasahan ng Russia na uubusin ng Ukraine ang budget nito, hindi nila inakalang ang mismong drone strategy ng Ukraine ay sobrang mura pero napakamapaminsala. Sa less than $1,000 kaya na nilang sirain ang isang missile launcher na nagkakahalaga ng halos $500 million. Ang ganitong uri ng asymmetrical warfare ay ngayon ay pinag-aaralan na rin ng mga bansa sa Europe at Asia. Maraming military experts ang nagsasabing ang Ukraine ay nagbukas ng panibagong blueprint ng modern warfare kung saan mas mahalaga ang katalinuhan kaysa sa dami ng armas. Habang nalalagay sa spotlight ang tagumpay ng Ukraine sa drone warfare, ang long-term pressure sa Russia ay lalong tumitindi. Isa na rito ang brain drain crisis. Maraming tech engineers, software experts at AI specialists ang umaalis sa Russia. Sa takot sa drop, mababang sweldo o sa mismong moral collapse, pinipili nilang magtrabaho sa ibang bansa. Ang resulta, ang mga proyekto tulad ng AI-based drone development ng Russia ay bumabagal. Dagdag pa rito ang dating pagkakaisa sa loob ng Kremlin ay unti-unting nababasag. May ilang opisyal na hindi na sang-ayon sa padiretsyong paggasta ng yaman para sa gyera. May ilang gobernur na ng mga probinsya na lihim na nagrereklamo sa Moscow dahil ginagamit na silang imbakan ng weapons depot na ngayon ay target na ng Ukrainian drones. Sa lahat ng ito, habang nagtatago si Putin sa likod ng propaganda, ang realidad ay lumilitaw sa labas. Naghihingalong ekonomiya, pagkabasag ng moral ng tropa, pagguho ng tiwala sa mga leader, at ang unti-unting pagkubkob sa kanya ng isang bansang minsan niyang tinawanan, Ukraine. Pero kahit may mga kaalyado pa ring nananatiling tapat sa Russia tulad ng Iran o North Korea, alam nila na kung kaya ng Ukraine na gumamit ng drones para sirain ang airbase sa loob ng Russia, kaya rin nila itong gawin sa alinmang lugar sa mundo. At habang patuloy na hinahasa ng Ukraine ang teknolohiya nito, maging sa hangin o sa ilalim ng dagat, lalong lumalabo ang kinabukasan ng Russia sa digmaan. Dahil sa giyera ngayon, hindi sapat ang dami ng tank, jet o sundalo. Sa giyera ngayon, panalo ang banang mas mabilis mag-isip, mas marunong mag-adjust at mas epektibo sa paggamit ng teknolohiya. At ang bansang yun sa ngayon ay hindi ang Russia, kundi ang Ukraine. At kung iisipin mo, paano kung may ganito rin ng Pilipinas? Isang bansa na kayang tumayo, lumaban at gumamit ng teknolohiya bilang pantapat sa mga dambuhalang kapangyarihan. Isang bansa na hindi kailangan ng milyon-milyong armas para maipagtanggol ang sarili, kundi talino, diskarte at determinasyon. Hindi man tayo kasali sa digmaan ngayon pero ang tanong, handa ba tayo kung bigla tayong pasukin o takutin ng mas makapangyarihang bansa? May kakayahan ba tayong gumawa ng sarili nating drone systems, depensa at modernong teknolohiya? O masyado tayong nakaasa sa iba? Ang tagumpay ng Ukraine ay hindi lang kwento ng pakikidigma. Kwento ito ng katalinuhan sa gitna ng kawalan. At ito rin ay paalala sa atin na ang tunay na lakas ng isang bansa hindi lang nasusukat sa dami ng armas, kundi sa tapang ng loob at talas ng isipan. Kaya habang pinapanood natin ang istorya ng drone warfare na ito, tanungin natin ang sarili natin kung kaya nila, kailan kaya natin.